Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong dalawang binabantayan nating sama ng panahon. Unahin natin itong low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Again, ito po ay hindi natin nakikitang maging bagyo at yan po isang shallow low pressure area. Yan po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 225 kilometers north-northeast ng Kalayaan Islands. Diyan po sa may area ng Palawan. Ito po ay stepping on the line na. So as of this posting, maaaring nakalabas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility at wala na pong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero yan po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na siya pong nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng kalat-kalat lamang o yung mga dagliang pagulan tuwing hapon at gabi sa mga areas o ilang areas ng Visayas, Mindanao, kasama po dyan ang Palawan. Samantalang, ito namang binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng PAR ay isa na pong ganap na bagyo. Ayon sa Pag-asa, kanina lamang pong umaga, naglabas na rin po ng official forecast track dyan ang Pag-asa. Ito naman po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,370 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa nga po yan ang ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Yan po ay patuloy na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at posibleng ang makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. At if ever yan po ay makapasok na sa ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Tino. Ito po ay wala pang magiging direktang epekto sa ating bukas pero sa pagsapit ng Lunes, lalong-lalo na sa Tuesday, magkakaroon na po yan ng direktang epekto sa ating bansa. Ngayon, silipin natin kung saan ito posibleng pumunta at kung gaano ba kalakas ito. So, unahin natin itong pagtaya ng AI mula sa Google DeepMind. Pinapakita dito na posibleng pinakamalapit ito sa ating landmass o sa kalupaan o yung kanyang posibleng unang landfall ay dito po sa mga areas ng Eastern Visayas o Southern Leyte area. Ito po ay pinakamalapit sa araw ng Tuesday. Dito nakalagay is Monday, November 3, pero yan po ay 1800 UTC. So, plus 8 po tayo dyan. So, Tuesday ng umaga natin yan inaasahan. Pinakamalapit dyan po sa area na yan. Base dito sa pagtaya ng AI. So, halos parehas po yan ng track ng dating Bagyong Yolanda. Nadaan po dito sa may area ng Leyte Gulf. So, yan po ay babantayan natin dahil posibleng magdulot po yan ng mga storm surge, lalong-lalo na kapag umabot na po yan sa severe tropical storm or hanggang typhoon category. So, yung mga baybaying dagat dyan, particularly yung Leyte Gulf, dahil isa po yung saradong cove or isang malaking gulf nga, mataas po ang tsansa na nagkakaroon tayo ng mga storm surge sa ganyan dahil naiipon yung ating alon at mga tubig at na-enclose nga nung kanyang landmass. So, if ever nga umakyat pa sa typhoon category ito, meron tayong inaasahang posibleng storm surge dyan po sa mga area na yan at sa mga baybaying dagat at dadaanan ito. At yan po inaasahan nating tatawid dito sa areas ng Central Visayas, dito sa northern portion ng Cebu, patawid naman ng Western Visayas, dito sa area ng Antique, hanggang sa makarating dito sa area ng Coron, at maaaring sa darating na Wednesday, ito po ay nandito na sa may Sulusi, papuntang Palawan area, at maaaring makarating na dito sa may West Philippine Sea, sa darating na Thursday, at palabas na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, ito po ay ensemble forecast track na nagmula sa AI. Ibig sabihin yan po yung ating average na posibleng puntahan ng center. Itong posibleng tawagin nating Bagyong Tino. Again, yung ating bagyo po ay hindi tumatakbo ng straight line. Nagwawabol po yan o umaakyat baba. So ayan po ay ating guide lamang kung saan posibleng tumama yung kanyang pinakagitna or center na kung saan nandun po yung pinakamalakas na hangin na dulot ng bagyo. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng tamaan ng center at kita nito at syempre yung mga karating lugar niyan. So narito naman ang forecast track ng Pag-asa para sa posibleng tahakin itong posibleng ang tawagin nating Bagyong Tino. Again, dahil nga medyo malayo pa, meron pa tayong area of uncertainty. So mula Caraga region or northern portion ng Mindanao hanggang dito sa Eastern Visayas yung ating posibleng puntahan ng bagyo. Again, gaya nga nang nabanggit natin kanina, hindi po straight line ang takbo ng bagyo. So, maakyat baba po yan. So, nagwawabol po yan. Ito po ay guide lang natin kung saan posibleng pumunta yung kanyang center or gitna. Pero yung mga karating lugar ng ating bagyo ay syempre maapektuhan pa rin po nito. Bukas, sinasaan natin na posibleng lumakas pa itong binabantayan nating sama ng panahon at posibleng umabot nga sa hanggang tropical storm category. At babaybayin po niya ng East Philippine Sea na kung saan mas lalakas pa po yan dahil sa mas mainit na karagatan dyan. Base sa Pag-asa, posible itong maglandfall as a typhoon category dito po sa areas ng Dinagat o dyan po sa may Southern Leyte area. Maaari din po yan dito sa eastern portion ng Visayas or maaaring
umabot pa dito sa hanggang Caraga area. Again, hindi po natin inaalis ang possibility ng rapid intensification dahil yan po ay nangyayari madalas dito po sa East Philippine Sea, sa mainit na temperatura ng karagatan. Yan po ay tatawid sa Visayas area at pinakamalapit nga yan dito sa areas ng Eastern Visayas sa early morning ng Tuesday at posibleng sa Tuesday ng umaga, nandito na po yan sa Central Visayas at patawid na nga dito sa area ng Visayas patungo dito sa may Palawan sa darating na Wednesday ng umaga at maaaring sa Thursday nga ay nakalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, if ever, tumungtong na po yan sa typhoon category, maliban sa malalakas na bugso ng hangin, ay maaari po yang magdulot ng mga storm surge o biglaang pagtaas ng tubig, particularly sa mga areas na meron tayong tinatawag na cove o yung mga gulf, gaya nga ng Leyte Gulf o yung mga areas na sarado sa mga kalupaan na bahagi po ng tubig. So, mataas po ang chance na nagkakaroon tayo ng storm surge, lalong-lalo na kapag tumutungtong sa severe tropical storm at typhoon. Ito pong ating sama ng panahon. So maghanda at mag-ingat po tayo dyan. So nagpalabas na rin ng track ang JMA o Japan Meteorological Agency para sa posibleng puntahan. Ito pong Bagyong Tino. Hindi rin po ito nalalayo sa Pag-asa. Pero mas malapit po yan doon sa Google DeepMind na AI na kung saan mas mataas ng bahagya yung kanyang patama at umabot pa dito sa area ng Eastern Visayas. Pero again, meron pa rin po yung area of uncertainty o cone of probability na kung saan pwede pang umakyat or mas bumaba pa po dyan yung puntahan itong posibleng tawagin nga nating Bagyong Tino or pwede rin pong mas later or mas maaga. Pero ganun pa man, ito po yung ating nakikitang posibleng daanan ng Bagyong Tino sa mga susunod na araw. Siyempre, maliban sa malalakas na hangin, meron din po tayong mga posibleng malalakas na pagulan na maaaring idulot ng pagtawid itong posibleng tawagin nga nating Bagyong Tino. Nagpalabas na po ng weather advisory ang Pag-asa para dyan. Meron po tayong mga inaasahang mga heavy at kung minsan intense rains dito po sa mga areas ng Eastern Visayas na kung saan yan po yung tutumbukin ng Bagyong Tino. Kasama po dyan ang area ng Samar at Leyte. Meron naman tayong mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan dito po sa mga areas ng Cebu, Bohol, malaking bahagi ng Western Visayas, Masbate, kasama po dyan ng Romblon, Bicol Region. Kasama na po dyan ng Sorsogon at Catanduanes, maging dito sa area ng Quezon at Aurora. Yung mga nandito sa taas, yan po yung ating inflow ng hangin na papunta dito sa mismong bagyo. So magkakaroon tayo ng convergence yan. Although medyo malayo yan sa bagyo, meron pa rin tayong mga pagulan dyan. At maliban dyan, yung mga areas po na walang kulay ay meron pa rin tayong mga posibleng pagulan dyan at malalakas na bugso ng hangin. Given na tatawid po yung ating bagyo dito sa areas ng Eastern Visayas at Caraga region. At madadagdagan pa po yan habang lumalakas pa at lumalapit pa yung ating sama ng panahon. Ito po ang pagtaya ng Pag-asa mula Monday hanggang Tuesday ng hapon. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa posibleng tawagin nating Bagyong Tino. In summary, ito po ay posibleng makapasok sa loob ng ating PAR bukas. Babaybayin po niya ng East Philippine Sea at maaari pong tumawid dito sa gitnang bahagi ng ating bansa. Diyan po sa area ng Visayas, patungong Palawan at palabas. Diyan po sa may West Philippine Sea. At posible pa ngayon lumakas pa bago pa man maglandfall o dumikit sa ating landmass o kalupaan. So ngayon pa lang, maghanda na po tayo sa mga posibleng magiging epekto nito, particularly sa malalakas na bugso ng hangin na dadaanan ng kanyang center or gitna at sa mga malawakang pagulan na maaaring idulot nito pagtawid sa ating bansa. At ugaliin po mag-check sa inyong local LGU para sa mga evacuation plan sa inyong areas at ugaliin din po mag-check ng heavy rainfall warning ng Pag-asa para sa actual na dami ng ulan sa inyong lugar at sa kanilang tropical cyclone wind signal. Bukas balikan natin itong posibleng tawagin natin Bagyong Tino. Muli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.